Sino nga ba si Wenceslao Vinzons? Si Wenceslao Vinzons ay isang politikong Pilipino at lider ng mga gerilya laban sa puwersang Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Si Wenceslao Vinzons ay isinilang sa Indan, ngayon ay Vinzons, Camarines Norte noong ika-28 ng Setyembre taong 1910. Ang kanyang mga magulang ay sina Gavino Vinzons at Engracia Quinto. Sa murang edad, nagpakita siya ng di pangkaraniwang katalinuhan. Nagtapos siya bilang valedictorian sa mababang paaralan ng Indan sa loob lamang ng 5 taon sa halip na 7 taon. Nagtapos naman siya sa loob ng 3 taon sa mataas na paaralan ng Camarines Norte. Nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas kung saan kumuha siya ng abogasya. Ngunit, habang nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, naging patnugot siya ng Intercollegiate Press kung saan sumulat siya ng mga sanaysay, maikling kwento, alamat, talambuhay ng mga bayani at iba pa. Mula 1931 hanggang 1932, naging pinuno siya ng pangkat sa pagtatalo na binuo nina Antonio Requiza, Jesus Abilida, at Alberto Lainez laban kina Arturo Tolentino, Ambrosio Padilla, at Estanislao Fernandez. Sa pagtatalong yun, nakamit nina Vinzons ang gintong medalyang Abad Santos para sa pinakamahusay sa pagtatalo. Maliban dito, naging pangulo rin siya ng UP Student Council, miyembro ng Upsilon Sigma Phi Fraternity, at naging leader ng mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa Maynila sa mga demonstrasyon. Naging pinunong patnugot siya ng Philippine Collegian, at kauna-unahang pangulo ng kanyang itinatag na College Editors Guild. Noong 1932, pinangunahan niya ang isang protesta laban sa pagtaas ng sahod ng mga miyembro ng Manila Municipal Council. Nagtapos siya ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas noong 1933 at tinaguriang Most Brilliant Beten ng UP Yearbook ng taong yun. Matapos makapagtapos noong 1933, agad siyang kumuha ng pagsusulit sa bar kung saan nakuha niya ang 2 pwesto. Pagkatapos, napangasawa niya si Liwayway Custodio Gonzales na isang panlipunang patnugot ng Philippine Collegian noon. Pagkatapos makapasa sa pagsusulit sa bar noong 1933, sa tulong ng kaibigan at kaklase niya na si Marshal Ranyola ng Albay, itinatag niya ang Vinzons Ranyola Law Office sa Maynila na may mga sangay sa Pasay, Indan, Ginubatan, at Legazpi. Noong 1934, sa edad na 23, nahalal siya sa Kombensyong Konstitusyonal. Sa taong ring yun, pinamunuan niya ang Young Philippine Party kung saan kabilang sa mga kasapi nito ay sina Lorenzo Sumulong, Nemesio Angeles, Teodoro Calao Jr., Vicente Correa, Aurelio Alvero, Donato Joaquin, at Avelina Lorenzana. Sa ilalim ng Young Philippines, nakilala siya bilang pinakabatang lumagda sa saligang batas sa gulang na 25. Siya ay isa sa mga nagtaguyod ng Tagalog bilang pambansang wika. Noong halalan ng 1935, sinuportahan niya si General Emilio Aguinaldo para sa pagkapangulo laban kay Manuel L. Quezon. Siya ay nagpunta sa iba't ibang probinsya upang ipaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balanseng 2 partidong sistema upang maiwasan ang mga pang-aabuso, korupsyon at kawalan ng kahusayan sa mga gawain ng pamahalaan. Ang kanyang matinding pag-atake ay humantong sa kanyang pag-uusig para sa krimen ng libelo at sedisyon. Siya ay hinatulan ng may sala ng Court of First Instance ng Cavite ngunit, pinalaya rin siya ng Court of Appeals. Noong 1940 at 1941, nahalal siya bilang gobernador ng Camarines Norte. Nagbitiw siya sa tungkulin noong 1941 upang tumakbo sa nag-iisang distritong kongresyonal ng Camarines Norte kung saan nanalo siya at nakuha ang karamihang boto ng walang katulad sa kasaysayan ng probinsya. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, inorganisa niya ang unang unit ng gerilya, ang Citizens Army at ang Vinzons Guerrilla sa rehiyong Bicol,
Nakipaglaban siya sa kaaway sa Laniton at Tigbinyan noong 17 ng Disyembre taong 1941. Nang nasakop ng hukbong Hapon ang Bataan at Corregidor noong 3 ng Mayo taong 1942, binuo niya ang pangkat ng mga gerilya at binawi sa mga ito ang bayan ng Daet. Noong 24 ng Mayo taong 1942, natanggap niya ang kahilingan ni General Francisco na sumuko, subalit tinanggihan niya ito. Sa halip, tumakas siya kasama ang mga gerilya sa bundok. Noong 8 ng Hulyo taong 1942, natuklasan ng mga Hapon, na ginabayan ng isang informer na dating gerilya na si Villaluz, ang kanyang taguan. Dahil dito, nadakip siya kasama ang kanyang amang si Gavino, mga anak na sina Wenceslao Jr., Grace at Rani, samantalang nakatakas naman ang kanyang asawa na buntis noon kasama ang anak na si Aurora at Alexander, ngunit nahuli rin at nawala na lamang. Noong 15 ng Hulyo taong 1942, sinubok ng mga Hapon sa pamumuno ni Major Sunoka Noburo, commander ng garrison na makipagkasundo sa kanya ngunit tumanggi ito. Hindi siya nakiisa sa kampanyang pangkapayapaan sa halip palihim niyang iniutos sa mga tagasunod na ipagpatuloy ang laban. Noong 7 ng Agosto taong 1942, nawala sina Vinzons at ang kanyang ama at hindi na nakita pa. Nagpalabas ng mga poster ng panghihinayang ang mga Hapones sa Camarines Norte na si Vinzons ay nabaril ng magbalak tumakas sa barangay Sian, Buena Vista, Quezon. Ang mga labi ni Vinzons, kanyang ama, asawa, 2 anak at kapatid ay hindi na natagpuan. Bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan, pinalitan ng pangalang Vinzons ang kanyang bayang sinilangan na Inden. Ipinangalan rin sa kanya ang Vinzons Hall, isang gusaling pang mag-aaral sa UP Diliman sa Maynila noong 1959. At isinunod naman sa kanyang pangalan ang isang eskwelahan sa Maynila malapit sa Blumentritt. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.